Gwendolyn o mas kilalang Gwen ay galing sa may kaya na pamilya. Hindi naman ganun kayaman pero nakakaluwag sila sa buhay. Nag-iisang anak lang naman siya nila Ernesto at Wilma Santiago. Parehong guro ang kanyang mga magulang. Nakapagtapos nga ng kolehiyo si Gwen, pero hindi naman niya nagamit dahil nabuntis siya ng kanyang boyfriend na naging asawa na niya, si Troy Sandoval. Galing sa mayamang angka ng asawa niyang si Troy. Ngunit hindi lingid sa kaalaman niya na hindi siya gusto ng biyanan ng lalaki. Si Doña Esmeralda Sandoval ay mata pobre at ayaw nito sa kanya para sa nag-iisang anak nito. Pero mahal siya ng lalaki. At siya ay pinakasalan pa kahit labag sa ina nito ang pagpapakasal ng anak nila kay Gwen. Masakit isipin na hindi niya kasundo ang biyanan niyang babae. Araw-araw din itong pinapamukha sa kanya na ayaw siya nito para sa kanyang anak. Hindi raw kasi siya ang babaeng pinapangarap ng Donya para sa kanyang nag-iisang anak. Ang gusto kasi ng Donya ay si Yvette. Anak ito ng kumari nito na katulad niya'y may kaya din sa buhay. Palagi pang ang iniinsulto ng Donya ang trabaho ng kanyang mga magulang. Minaliliit din ito ang kita ng kanyang parents. Pero kahit gaano kasama ang ugali ng Donya sa kanya, ay sinusuklian niya pa rin ito ng kabaitan at pagmamahal. Subalit sadya yatang bato ang puso nito para sa kagaya niyang mababa lang ang antas ng pamumuhay. Mabait naman ito kapag nasa paligid ang asawa niya o kapag nasa bahay ito. Pero kapag wala na si Troy ay halos alilain siya ng mga ito. Pero naiintindihan at hindi siya nagrereklamo dahil kahit nag-iisa siyang anak ng kanyang mga magulang, ay alam niya pa rin ang mga gawaing bahay. 2 buwan na siyang buntis, pero ayaw pumayag ng biyanan niyang babae na hindi siya maglalaba at hindi magluluto para dito. Bawat umaga ay ganito ang eksena nilang magbiyanan. Lalo na kapag wala na si Troy at pumapasok na ito sa kumpanyang pag-aari ng mga Sandoval. Saan ka pupunta, Gwen? Hihilata ka na naman? Abay, gumalaw-galaw ka rito. Hindi ka magbubuhay rin na sa bahay na to ha? Naiintindihan mo ba? Anang biyanan niya kay Gwen. Mami, sabi ho kasi ng doktor na kailangan ko daw magpahinga. Dahil baka mapagod ho ako. Aba, wala akong pakialam. Magtrabaho ka, maglaba ka, at ipagluto mo ako ng tanghalian mamaya. Nakasinghal pang wika nito kay Gwen. Wala na lamang siyang nagawa kundi sumunod na lamang sa utos ng kanyang biyanan. Nagpalit siya ng kobre kama at mga kurtina sa silid ng mga biyanan niya. At dahil ayaw pumayag ng biyanan niya na i-washing ang mga iyon, kaya napilitan siyang magkusot na lamang. Kaya eksaktong 11:00 na ay natapos na rin niya ang mga nilabhan niya. Agad siyang nagluto ng pagkain para sa tanghalian ng ina ni Troy. Kahit napagod ay kinaya na lamang ni Gwen ang mga utos sa kanya ng kanyang biyanan. Kaya nang dumating na si Troy at ang ama nito galing sa opisina, ay parang maamong tupa ang ina ni Troy. Dahil alam kasi nitong magagalit ang daddy ni Troy at maging ang kanyang asawa sa trato ng ina nito sa kanya. Lalo na kapag nalaman nito na ginawa siyang alila o katulong sa mansyon ng mga ito. How's my wife? Troy asked. Sasagot na sana si Gwen sa tanong ng kanyang asawa pero sumabat sa usapan ng ina nito. Nako iho, alam mo bang pinagluto ako ng lunch nitong asawa mo? Sabi ko nga na wag na dahil may mga kasambahay naman tayo. But she insisted, kaya pumayag na lamang ako. Masama kasing tanggihan ng buntis kapag ganon iho. May kaplastik ang saad ng ina ni Troy sa tanong ng kanyang anak. Han, di ba sinabi ko naman sa'yo na wag kang magpapaka-stress dahil makakasama yun sa'yo. Next time ha, wag ka na magluluto. Mami, tumawag na ho kayo sa akin kapag nagpipilit itong gumawa ng gawaing bahay dito. Anya ni Troy sa ina nito. Sige anak, wag kang mag-alala. Akong bahala sa asawa mo. O Gwen, iha, narinig mo ang sinabi ng asawa mo ha?
Wag mong susuwayin. Naiintindihan mo? Wika pa nito kay Gwen. Pinandilatan pa siya ng mga mata ng ina ni Troy. Kaya wala nang nagawa pa si Gwen kundi tumango na lamang. What happened to your hands? Bakit nagkasugat-sugat ito ha, Gwen? Tanong ni Troy sa asawa nito. Wala ito. Baka dahil lang to sa paglalaba ko kanina. Kaya may mga sugat. Pero hayaan mo na Han. Kaya ko naman. Sagot naman ni Gwen sa asawa nito. May pag-aalala sa mukha ni Troy nang malaman nito na naglalaba din ang asawa niya. Bukod sa ayaw niyang malaman ng mga magulang ni Gwen ang nangyari sa asawa niya, ay ayaw din niyang mapagod ito. Bawal kasi dito ang paggalaw-galaw. Iyon ang bili ng doktor sa kanilang dalawa nung sinamahan niyang magpa-check up ang asawa niyang si Gwen sa doktor. Han, gusto ko magpahinga ka lang. Okay? Huwag kang maglalaba o magluluto dahil makakasama yun sa'yo. Sa baby natin. Bukod dyan, marami naman kaming kasambahay dito. Pwede mo na lang iutos yun sa mga maids. Wika ni Troy sa asawa niya. Hanggat maaari ay ayaw namang aminin ni Gwen ang pinaggagawa ng mami nito sa tuwing wala ito at ang ama ng kanyang asawa sa bahay. Ayaw lang niyang magalit sa kanya, lalo na ang biyanan niyang babae. Hindi nga siya gusto nito, pero mas lalo pa niyang madadagdagan ng inis nito at pagkadisgusto nito sa kanya. Sige Han, anya kay Troy. Niyakap naman siya ng asawa niya, saka siya hinalikan sa labi. Bago sila natulog na magkayakap dahil masyado na ring malalim ang gabi. O Gwen, saan ka pupunta? Bakit bihis na bihis ka? Tanong ng mother-in-law niya. Pupuntahan ko po muna sina mama at papa, mami. Isang buwan na rin ho kasi nung hindi kami nagkikita simula nang ikasal kami ni Troy. Sagot ni Gwen dito. At sino ang may sabing aalis ka? Tapos ka na bang maglaba ng mga damit namin ng daddy mo? Abay, labahan mo muna yon. Dahil may damit akong gagamitin doon sa linggo ng gabi dahil may party kaming dadalwa ng daddy mo. Saad ng kanyang biyanan. Pero po, wala nang pero Gwen. Hala sige, gumalaw ka na. Kung may oras ka pa palang hinahabol. Putol na saad ng biyanan ni Gwen. Walang nagawa si Gwen kundi sumunod na lamang. Ayaw din naman niyang magalit sa kanya ang mother-in-law niya. At kahit kumikirot ang balakang niya nang matapos na niyang labhan ang maruruming damit nito, ay wala pa rin siyang kibo o anumang reklamo. Akma na sana siyang tatayo sa kinauupuan niya nang mapansin ni Gwen na may dugo na dumaloy galing sa hita niya. Halos mawalan rin siya ng ulirat nang sumakit ang puson at balakang niya. At nang hindi niya na makayanan pa ang sakit, ay napasigaw na lamang siya. Aray! Manang Dolores! Tulong ho! Kandaiyak na sigaw ni Gwen. Humahangos namang lumabas ang kasambahay at dinaluhan siya nito. Diyos ko madam! Ang dami niyo pong dugo! Kailangan niyo na pong madala sa ospital! Tarantang saad nito sa kanya. Saka ito tumawag ng driver para mabuhat siya at madala na sa ospital. Nang hindi na kinaya ni Gwen ang sakit ng puson at balakang ng mga oras na yon, ay biglang nandilim na lamang ang kanyang paningin. At iyon na lamang ang huling naalala niya nang tuluyan na siyang nilamon ng kadiliman. Nagising siyang puro puti ang kisame at dingding. Saka lang niya naalalang nasa ospital pala siya dahil dinugo siya kanina lang. Paglingon niya ay ang nag-aalalang mukha ng asawa niya ang nasumpungan niya. Han, how are you? May masakit ba sa'yo? Sunod-sunod na tanong ng kanyang asawa sa kanya. Pero sa halip na sumagot ay iba ang tinanong niya sa kanyang asawa nang maalala niya ang dugo kanina. Han, how's my baby? Tanong niya kay Troy. Sumungaw ang lungkot sa mga mata ng asawa niya kaya muli ay nagtanong siya. Troy, kamusta na ang anak natin? Okay lang naman siya, di ba? Pilit na ngiting tanong niya sa asawa niyang si Troy. Ngunit napailing ito saka ito tumingin sa kanya at malungkot na nagsalita. Wala na ang baby natin, Han.
Hindi totoo yan, di ba? Niloloko mo lang ako. Please, Troy. Sabihin mo sa akin na hindi totoo ang sinasabi mo. Putol niya sa sasabihin ng kanyang asawa. Malungkot na tumingin si Troy sa asawang si Gwen. Saka umiling dito. Totoo ang sinasabi ko, Han. Wala na ang anak natin. Saad nito sa kanya. No, hindi maaari. Hindi ko kaya. Hindi totoo yan, Troy. Hysterical niyang iyak, sa kanya pinagtatatanggal ang dextrose niya. Nurse! Help! Tulungan niyo akong pakalmahin ang asawa ko. Dinig niyang tawag ni Troy sa mga nurse na nasa labas. Mabilis namang dinaluhan si Gwen ng mga nurse at para pakalmahin siya ng mga ito. Unti-unti nga siyang kumalma sa kamuli siyang nakatulog. Pagkagising niya muli ay nakita niya ang mama at papa niya. Nag-aalala ang mga mukha nitong nakatingin sa kanya. Anak, kumusta ka na? Tanong ng mama niya sa kanya. Ma, pinatay niya ang anak ko. Umiiyak niyang sumbong sa kanyang ina. What do you mean, Iha? Sino ang dahilan kung bakit ka nakunan? Tanong naman ito sa kanya. Ang mami ni Troy. Pinapahirapan niya ako. Alam niyang bawal ang paggalaw-galaw ko pero pinaglalaban niya ako. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa akin, Mama. Umiiyak niyang sumbong sa kanyang ina. Are you saying, Han, na si Mami ang dahilan kung bakit ka nakunan? Noon naman ay biglang bumukas ang pinto at inuluwa doon ang asawa niyang si Troy. Yes, siya ang dahilan, Han. Nasaan ba ngayon ang nanay mong magaling, ha? Galit na wika niya dito. Wala si Mami dito, Han. Nasa bahay. Don't worry. Ako na ang bahala ron, okay? Basta magpahinga ka na lang muna. Saad ni Troy sa kanya. Tumango na lamang siya dito. Ma, Pa, uuwi na muna ako, ha? Kayo na ho muna ang bahala dito kay Gwen. Wika pa ni Troy sa mga magulang niya. Sige, iho. Kami na muna ang bahala dito sa anak namin. Nakangiting saad naman ng ama niya sa kanyang asawa. Lumabas na rin si Troy sa silid ng asawa niya. At tiimbagang na lumabas ng ospital at sumakay sa kotse niya para makauwi na rin sa bahay nila. Kailangan niyang kausapin ang mami niya. Bakit nito ginawang kasambahay si Gwen? Hindi naman naglipat sandali ay nakarating na siya sa bahay nila. Agad niyang pinark ang kotse niya sa kanilang garahe. Saka siya pumasok sa kabahayan. Eksaktong nadatnan niyang may kausap sa telepono ang mami niya. At mukhang di siya nito napansin. Dinig na dinig pa nga niya ang mga sinasabi nito. Nakunan si Gwen, Mars. At ito na rin ang tamang panahon para sina Yvette at Troy naman na magkatuluyan. Lalo na nga ngayon na wala na silang anak. Talagang sinadya ko talagang gawing labandera ang tangang babaeng yun. At ang kapal na mukha niyang asawain ng anak ko, ha. Gayong di ko naman gusto ang babaeng yun para sa anak ko. So talagang totoo ang sinabi sa akin ni Gwen. Na kayo nga ang dahilan kung bakit nangyari sa kanya to ngayon. Mami, bakit niyo naman ginawang alila ang asawa ko dito? Galit na wika ni Troy sa kanyang ina nang marinig niya na may kausap ito sa kabilang linya. Lumingon ng ginang sa gawin ni Troy. Saka ito nagpaalam sa kausap nito sa kabilang linya. Son, it's not what you think. Ayoko lang talaga sa kanya para sa'yo. Saad nito sa anak. Ma'am naman, wala ka nang magagawa pa dahil kasal na kami ni Gwen. At sa ayaw at sa gusto nyo, siya lang ang babaeng mamahalin ko. Wika niya sa kanyang ina. Wala na kayong anak, Troy. Wala na ring dahilan para magsama pa kayo. Oo, sinadya ko talagang pahirapan siya. Dahil ayoko magkaanak ka sa isang babaeng mababang uri. Mayaman tayo. Gwapo ka naman at higit sa lahat, maraming babaeng pwede mong mahalin at maging asawa mo. Bakit sa kanya pa? Galit at nagmamaliit na saad ng kanyang ina. Ma'am, kahit ano pang sabihin niyo, si Gwen pa rin ang babaeng pangarap ko.
Now, kung mahal niyo ako, mag-sorry kayo sa asawa ko. At huwag na huwag kayong gagawa pa ng mali. Or else what, Troy? Magagalit ka rin sa akin? Baka nakakalimutan mong ako ang ina mo. Galit nitong singhal sa anak nito. Hindi ko nakakalimutan yun, Mami. Na ikaw ang nanay ko. Pero sumusobra na po kayo eh. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang apo nyo. Wala ho ba kayong konsensya? Ayoko na pong pahabain pa ang diskusyon na to. Dahil mukhang hindi naman tayo magkakaintindihan. Basta, Mami, humingi na lamang ho kayo ng tawad kay Gwen. At lunukin nyo na lamang po ang galit niya sa inyo. Dahil hindi ko rin alam kung mapapatawad ka pa ba niya sa ginawa niyo sa kanya. Pero kapag gumawa pa ulit kayo ng kasalanan sa asawa ko, kakalimutan kong ikaw ang nanay ko, Mami. May diing wika ni Troy sa kanyang ina bago ito tumalikod at tumakit na sa kanyang silid. Ano na naman ang ginawa mo, Esmeralda? Totoo ba ang sinabi ni Gwen na ikaw ang dahilan kung bakit nakunan siya? Bakit mo naman ginawa yun? Tanong ni Federico sa kanyang asawang si Esmeralda. Hindi ko gusto ang babaeng yun eh. Bakit ba kontra kayo sa mga pinaggagawa ko? Inis na sagot niya sa asawa. Naririnig mo ba ang sinasabi mo ha, Esmeralda? Apo natin ang pinahamak mo. Bakit di mo na lamang tanggapin na siya ang pinili ng anak natin? At hindi si Yvette? Galit na ring saad ni Federico sa kanyang asawa. Basta, si Yvette ang gusto ko para kay Troy. Magsama-sama pa kayo magkampihan. Wala akong pakialam. Giit pang wika ni Esmeralda sa kanyang asawang si Federico. Ang akala ko ay nagbago ka na, Isme. Pero mas lalo ka yatang lumala ngayon. Ikaw ang pumatay sa apo natin. Sana lang ay hindi bumalik sa iyong ginawa mong ito. At sana lang, mapatawad ka pa ni Gwen sa maling ginawa mo. Iyon lang. At dinalakuran na ni Federico ang asawa niyang si Esmeralda. Saka umakyat na din patungo sa kanilang silid. Gwen, gusto mo bang sa bahay ka na muna? Tanong ng nanay niya sa kanya. Pwede po ba, Mama? Tanong niya dito. Bakit hindi naman, anak? Mas safe ka sa bahay. Walang mananakit sa'yo doon. At mas lalong hindi ka gagawing alila. Nasasaktang wika ni Wilma sa kanyang anak. Hindi kasi niya kaya ang nakikita niyang kalagayan ngayon ng nag-iisa niyang anak. Ina pa rin siya. At alam niya sa kanyang sarili na kahit hindi aminin ng anak niya ang sitwasyon nito sa bahay ng mga biyanan nito'y alam niyang nahihirapan ito doon. Kaya napagdesisyonan nila ng kanyang asawa na ama ni Gwen na sa bahay na nila muna iuuwi si Gwen. Sa ayaw at sa gusto ng asawa nitong si Troy. Dahil sa bahay nila ay masiguradong safe at walang nakaabang na panganib kay Gwen. Sige po, Mama. Sasabihin ko po mamaya kay Troy ito. Wika ni Gwen sa kanyang ina. Sige anak, pero wala na bang masakit sa'yo? Gutom ka ba? Tanong ni Wilma sa kanyang anak. Ngunit umiling lamang ito sa kanya. Sa kabahagyang ngumiti. Halata sa mukha nito ang kalungkutan. Hindi naman kasi biro ang mawalan ng anak. Han, baka naman pwede pa nating pag-usapan to. Kapag ba humingi ng tawad si Mami sa'yo, sa bahay ka na ulit? Tanong ni Troy sa asawa niyang si Gwen. Sa bahay na muna ako, Han. Kung mapapatawad ko man ulit ang Mami mo, panahon na makakapagdesisyon. Sa ngayon kasi ay masakit pa rin ang ginawa niya sa akin. Kung hindi niya ginawa yun sa akin, siguro nasa tiyan ko pa rin ang anak ko. Pero dahil malupit si Troy, kaya nawala na sa atin ang anak natin. Mahabang saad ni Gwen sa kanya. Sige Han, kung yan ang desisyon mo, doon na lang din muna ako sa inyo. Sasamahan kita doon. Walang nagawang wika na lamang ni Troy sa kanya. Salamat Han. Salamat dahil naiintindihan mo ko. Dahil mahal kita, Gwen. Kaya palagi kitang iintindihin. Sagot naman ni Troy dito. Pagkahatid ni Troy sa asawa niya sa bahay ng mga ito'y umuwi muna siya sa kanila para kumuha ng ilang gamit para sa kanila ng asawa. Nadatnan niya pa doon ang mami niya.
2 araw na rin itong hindi niya kinikibo. Alam naman ni Troy na mali ang wag kausapin ng nanay niya. Pero ginawa lang naman niya iyon dahil para malaman nito na mali ang ginagawa nito. Dumaan lang siya sa harap nito at dumiretso na paakyat ng hagdan patungo sa silid nilang dalawa ni Gwen. Sa kanya kinuha ang maleta nito at nilagay niya doon ang mga damit nilang dalawa ng asawa niya. Saka siya muling bumaba, bitbit ang maletang pinaglagyan niya ng gamit nilang mag-asawa. Ngunit bago pa siya tuluyang makalabas sa main door ng kanilang bahay, ay humarang na ang kanyang ina. "Where do you think you're going, Troy? So talaga bang sasama ka na sa babaeng yun? Na kahit nanay mo ay kaya mong talikuran para sa mahirap mong asawa?" Painsultong wika ng kanyang ina para sa asawa niyang si Gwen. "Mommy, ginawa ko to dahil kailangan ako ng asawa ko. At mas gusto ko pang kasama siya kesa sa inyo. Ang kapal na mukha mong bata ka." Galit na wika ng ina niya, saka siya nito sinampal ng malakas sa kaliwang pisngi niya. "Wala kang utang na loob. Sige, sumamak sa babaeng yun. Nagiging asal mahirap ka na rin dahil sa ugaling meron ng asawa mo. Wala ka ng respeto sa akin. Paano ko kayo ire-respeto, Mami? Gayong kahit kayo, hindi ka respeto. Oo, Mami, mahirap lang sila Gwen. Pero hindi siya masamang tao kagaya nyo. Hindi siya mamamatay tao. Kayo nga, galing nga kayo sa mayamang angkan katulad ni Daddy. Pero asal squatter naman ang ugali mo. I'm sorry, Mami, pero hindi ko na kaya ang ugali nyo." Iling niyang wika sa kanyang ina, sa kanya ito tinalikuran at lumabas na ng bahay nila. Nasa grocery ngayon si Gwen. Dahil balak niyang ipagluto ang asawa niyang si Troy para sa dinner nila mamaya. Napansin niya kasi na wala nang laman ng refrigerator nila. Kaya nagpa siya na lamang siyang maggrocery since wala naman siyang ginagawa sa bahay nila. Wala ang mama at papa niya dahil pareho itong may pasok at ganun din ang asawa niya na nasa kumpanya ng pamilya nito. Habang namimili siya ay narinig niyang may tumawag sa pangalan niya. Nilingon niya ito. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita kung sino ang taong tumawag sa kanya. Si Gary, ang dating kaklase at manliligaw niya noong high school pa lamang siya. Pero dahil wala talaga itong pag-asa sa kanya, ay nagpa siya itong lumipat na lamang ng ibang university para makapag-move on na daw. "Gwen, is that you? Gwendolyn Santiago?" Anya ng lalaki sa kanya. "Gary, ako nga. Kamusta ka na?" Nakangiti pa niyang tanong sa lalaki. "I'm fine, Gwen. Ikaw, kamusta ka na?" Ganting tanong nito sa kanya. "Well, eto, may asawa na." "Seriously? May asawa ka na? Abay, sino naman ang maswerteng lalaking yon, Gwen?" Muli ay tanong nito sa kanya. "Si Troy Sandoval ang asawa ko, Gary." Nakangiti pa niyang wika sa lalaki. "Talaga? Yung Sandoval Garments Factory at ang may-ari ng isang malaking university kung saan nag-aral ka? Doon mo ba siya nakilala?" Tanong pa ng lalaki sa kanya. "Ganun na nga, Gary." Sagot niya dito. "Wait, tapos ka na bang mamili? Kasi kung tapos ka na, can I invite you for a lunch? May treat, wag kang mag-alala." Nakangiti pa rin itong saad kay Gwen. "Yes, patapos na rin. Pero sige, ako lang naman mag-isa sa bahay eh. Saan ba dapat tayo kakain?" Tanong pa ni Gwen sa dating kaklase. "Dito lang sa may kanugtong nitong supermarket para hindi ka na din mapalayo pa. At ganito na lang, hintayin na lamang kita sa restaurant para sabay na tayong mag-order ng pagkain for lunch. Okay ba sa'yo?" Tanong ni Gary sa kanya. Mabilis naman siyang tumango dito. Saka naman ito nagpaalam sa kanya para mauna na rin doon. Siya naman ay binilisan na lamang niya ang pamimili para makatapos na din. Puro kwentuhan at kamustahan lang ang pinag-usapan nila ni Gary. At ang pagpaplano nito na mag-ibang bansa
dahil naroon na daw ang pamilya nito at ang girlfriend nito. Dahil hindi na ito parehas noon na puro bulakbol na para bang walang mararating sa buhay. Pero tama nga siguro ang kasabihan, people change. Kapag nag-mature na ang isang tao, ay talagang magbabago talaga ito. 2:00 na nga ng hapon nang makauwi si Gwen. Wala pa rin ang mama at papa niya. Kaya nagpasya na lamang siyang mag-prepare ng mga mailuluto niya mamayang dinner para sa kanilang lahat. Hinugasan niya muna ang kanyang mga biniling karne, gulay at mga isda. Pagkatapos ay inayos niya itong inilagay sa refrigerator at saka siya nag-prepare ng mga lulutuin niya. Ma'am Gwen, ano po ang maitutulong namin sa inyo? Tanong ni Manang Lorna sa kanya. Ito lang ang nag-iisang kasambahay nila Gwen mula pa noong high school pa lamang siya. Matagal na rin itong naninilbihan sa kanila. Kaya tingin nila sa may edad na babae ay pamilya na rin ito. Pakihugasan na lamang humanang yung mga naghamit ko pong mga lagayan. Salamat ho. Nakangiting saad ni Gwen sa kanilang kasambahay. Sure ho. Sigurado po ba kayo na ito lang ipapagawa niyo sa akin, ma'am? Tanong pa ng kasambahay nila sa kanya. Opo, kaya ko na po ito. Pine-prepare ko lang naman po yung mga lulutuin ko mamaya para sa dinner natin. Since maaga pa kaya inaayos ko na muna. Wika pa niyang sagot sa may edad na babae. Sige po ma'am, ako na po ang bahala dito. Saad nito kay Gwen. Tumango lamang siya bilang tugon. Pauwi na sana si Troy nang may biglang dumating na bisita sa kanyang opisina. Nagulat siya nang dumating si Yvette. Akma na sana siyang lalabas ng kanyang opisina nang harangin siya nito sa may pinto. What are you doing? Ano ginagawa mo dito? Inis na tanong ni Troy sa babae. Pwede bang mag-usap muna tayo? Sa halip ay ito ang sinagot ng dalaga. At anong pag-uusapan natin? Please Yvette, kung tungkol lang to sa pagkakagusto mo sa akin at sa utos ng mami ko, please lang. Nag-aaksaya ka lamang ng oras. Walang ganang wika ni Troy sa babae. Baka kapag malaman mo ang sasabihin ko, Troy, at ipakita ako sa'yo, baka magbago ang isip mo. What do you think? Anang ng babae sa kanya. Kumunot ang noon niya sa narinig. Bago pa man siya makapagsalita, ay may nilapag na brown envelope ang babae sa mesa niya. Nagtatakang tiningnan niya si Yvette. Open it! At diyan mo malalaman ang tanong na tumatakbo sa isip mo, Troy. Utos pang saad nito sa kanya. At dahil pasado 5:00 na ng hapon, kaya wala na lamang nagawa si Troy kundi tingnan ang nilalaman ng envelope. Para makauwi na siya dahil nag-promise naman siya kay Gwen na sabay silang magdi-dinner ngayon. Ang unang tumambad sa kanya ay ang litrato ng kanyang asawa at may kasama itong lalaki. At base sa nakikita niya, mukhang hindi lang ito basta kakilala. Dahil na rin sa uri ng mga titig ng lalaki sa asawa niya at ang paraan ng pagbeso pa nito kay Gwen. At ang sumunod na mga nakita niyang pictures ay palabas na ng restaurant ang asawa niya at sumunod din ng lalaki. Nakita niya niyang pasakay na sana ng kotse ang asawa niya nang halikan ito ng lalaki sa labi. Kuhang-kuha talaga yon sa mga pictures na naroon. At malinaw pa sa 4:00 ng madaling araw na may relasyon ng asawa niya at ang lalaking nasa litrato. Tumiim ang bagang niya at hindi niya namalayang nalukot na pala niya ang mga hawak na pictures. Saan mo nakita to ha, Yvette? Tiim bagang niyang tanong sa babae. Well, may naghatid dito sa building nyo. Since kakababa ko lang ng kotse na makita ko ang taong magbibigay sana nito sa guard ng building, kaya nagpresenta na lang ako na magbibigay sa'yo. Dahil may sadya din naman ako sa'yo, since nakapangalan sa'yo yung envelope na yan. Saad ng babae sa kanya. Wala na siyang isinagot dito. At lumabas na lamang siya ng kanyang opisina at binilinan niya ang kanyang sekretarya na ito na lamang ang mag-lock ng kanyang office. Matagal na ba siyang niloloko ng asawa niya? Kung ganun,
Tama ba ang mommy niya? No. Kailangan niya muna makausap ang asawa niya. Hindi pwedeng hindi niya malaman ng totoo. Kailangan niya pa rin makausap ito tungkol sa litrato ng lalaking iyon. Noon naman ay tumunog ang cellphone niya. Hindi niya sana sasagutin yun pero makulit ang caller sa kabilang linya. Kaya nilagay niya muna ang headset sa tenga niya, sa kanya sinagot ang tawag. Yes, ma'am. Anong kailangan niyo sa akin at tila hindi kayo mapakali dyan? Bungad niyang tanong sa kanyang ina. Ano tong mga pictures na binigay sa akin ni Yvette ha, Troy? So ngayon lumabas na talaga na yung asawa mo ay walang hiya. Sinira na nga niya ang relasyon nating mag-ina. Sinira pa niya ang pangalan natin. Ang kapal na mukhang ganyanin ka. Yan na nga bang sinasabi ko sa'yo noon eh. Manluloko mga katulad niya. Nasa loob ang kulo. Galit na wika ng kanyang ina sa kabilang linya. Ma'am, pwede ho bang wag na muna ninyo akong kausapin? Gusto ko pa muna makausap ang asawa. Para ano, Troy? Para magsinungaling siya sa'yo. Anak naman. Anak kita. Kita mo na nga ang ebidensya oh. May lalaki talaga yung mabait mong asawa ko no. Mas mabuti pang hiwalayin mo na lang siya anak. Si Yvette na lamang ang… Mom! Si Yvette na naman? Pwede ho ba? Problema namin tong mag-asawa. Kaya kami ang mag-uusap. At ako ang magdedesisyon. Hindi ho kayo. Pasensya na ho pero kailangan ko na tong ibaba ang tawag ninyo. Pagkasabi niya sa kanyang ina, ay kaagad na niya itong pinatayan ng cellphone. Tingnan mo ang ginawa sa akin ng anak mo, Federico. Napakabastos na. Talagang nahawa na siya sa ugaling meron ng asawa niya. Hindi mo na dapat ginawa yun, Esmeralda. Hindi mo dapat pinapangunahan ang mga desisyon ng anak natin. Malaki na siya at may sarili na siyang pamilya. Saka, problema nila yun. Hindi ka naman talaga pwedeng pumasok sa sitwasyon na ganun unless hinihingi ng anak natin ang opinyon mo. Saad ni Federico sa asawa nitong si Esmeralda. Napailing na lamang ang Ginoo. Ganon. Baka nakakalimutan mong ako ang ina ni Troy, Federico. Ang hirap sa'yo, kinakampihan mo din ang manugang mo. Baka di mo alam na alam kong palagi kang pumupunta sa bahay ng mga hampas lupang yon. Nasisiraan ka na ba ng bait, ha? Tikmat ni Esmeralda sa asawa nito. Alam mo, Esmeralda, kung palagi na lamang tayong nagtatalo tungkol sa mga ganyang bagay, mas mabuti nang hindi na lamang siguro tayo mag-usap. Kung palagi namang ganito, at kung ikinagalit mong pumunta ako sa bahay nila Gwen, natural pupunta ako doon dahil manugang ko siya at andon ang anak natin. Ikaw lang naman ang hindi welcome sa bahay ng mga Santiago dahil masyadong mataas ang pride mo. Wika naman ni Federico sa kanyang asawa. Bahala ka na nga sa buhay mo. Basta, hinding-hindi ko matatanggap ang babaeng yun sa pamilya na to. Galit nitong wika sa kanya, saka siya nito tinalikuran at pumasok sa dining area. Naiwang napapailing na lamang si Federico dahil sa inasal ng asawa niyang si Esmeralda. Talagang masama ang ugali nito noon pa man. Buong akala pa nga niya ay magbabago na ito. Pero mas lalo yatang itong lumala ngayon. Sa bahay ng mga Santiago ay dumating na si Troy. Tuluyan na itong nawalan ng gana dahil sa pinagsasabi ng kanyang ina. Han, nandito ka na pala. Umakyat ka na muna sa silid natin. Ando na din ang damit mong pambahay mo sa kama natin. Kapag tapos ka ng maligo, ay kakain na tayo. Patapos na rin naman ako sa pagluluto ko ngayon eh. Talubong na wika ni Gwen sa kanya. Saka ito akmang hahalik sa kanya pero umiwas ang lalaki. Nagtaka man ay pilit na lamang itong ngumiti sa kanya. Matamlay siyang naligo at nagbihis. Paano pala kung totoong may ibang lalaki ang asawa niya? Paano na siya? Paano na ang pangako nilang dalawa nang walang iwanan? Iyan ang mga tanong sa isipan ni Troy na hindi niya kayang sagutin. At dahil nainip na siya ay plano na lamang niyang bumaba para kausapin ang asawa niya. Pero bumukas ang pinto ng silid nila at iniluwa doon ang asawa niya.
Han, may dinaramdam ka ba? Masama ba ang pakiramdam mo? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. I'm fine, pero pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya dito. Yes, pwede naman Han. Ano ba yun? Anya nitong tanong sa kanya, saka ito umupo sa kama bago hintayin ang tanong niya. Saan ka ba galing kanina? Lumabas ka ba? Tanong niya sa kanyang asawa habang hinihintay niya ito sa pagsagot. Yes. Umalis ako. Pumunta ako sa supermarket at bumili ng mga grocery. Kasi gusto kong ipagluto ko kayo nila mama ng masarap na hapunan. Bakit Han? May problema ba? Bakit mo pala natanong? Wika nitong tanong sa kanya. Sigurado ka ba na yun lang ang ginawa mo kanina? Na nag-grocery ka lang? Muli ay tanong niya dito. After kong mag-grocery, hindi sinasadya na nagkita kami ng dati kong kaklase nung high school. At naging masungid ko din na manliligaw. So totoong hang nasa litrato na may kasama kang ibang lalaki? Mainit na ang ulong tanong niya kay Gwen. Oo, pero kumain lang naman kami sa restaurant. Wala naman kaming ibang ginawa doon. Isang malakas na sampalang iginawad niya kay Gwen. So talagang niloko siya ng babaeng ito? At ang litratong ipinakita sa kanya ni Yvette ay puro totoo? Talagang ang kapal na mukha nitong gawin ito sa kanya. Pinaglaban na nga niya ito sa kanyang ina. Tapos ito pa ang igaganti nito sa kanya? Ang pagtaksilan siya? Galit na bulong niya sa kanyang sarili. Han, bakit mo ako sinampal? Anong kasalanan ko? Umiiyak na tanong nito sa kanya. Niloko mo ko? Wika niya sa asawa niya. Sa kanya tinapon sa mukha nito ang mga nalukot na litrato kanina. Nagtatakang pinulot nito ang mga yun. Sa kanito tiningnan kung sino ang nasa larawang iyon. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata nito nang makita nito ang kasamang lalaki nito. This is not true! Saan to galing? Walang ganito, Troy! Malakas ang boses nitong wika sa kanya. So anong sasabihin mong hindi totoo ang nasa larawan na yan, ha, Gwen? Pinagtanggol kita kay Mami. Dahil akala ko'y mali ang tingin nila sa'yo. Pero anong ginawa mo? Lumabas din ang tunay mong kulay. Nanlalalaki ka pa. Ang landi-landi mo. You have no right to judge me, Troy. Kahit pa sabihing asawa kita, wala kang karapatan. Galit na wika nito sa kanya at saka siya nito sinampal ng malakas sa magkabilang pisngi niya. Ayoko na, Gwen. Bahala ka na sa buhay mo. Galit din niyang wika sa asawa niyang si Gwen. Sa kanya kinuha ang mga gamit niya at lumabas sa silid na iyon. Troy! Bumalik ka dito! You can't do this to me! Bakit ayaw mong maniwala sa akin? Kanda iyak nitong sigaw sa pangalan niya. Pero ayaw na niyang pakinggan pa ito. Ni ayaw na din niyang lingunin pa ito. Nakita pa niya ang mga magulang ni Gwen na nagtatakang tiningnan silang mag-asawa. Pero dinaanan niya lamang ang mga biyanan niya at tuluyang sumakay sa kotse niya at umalis sa bahay nila Gwen. Wala sa sarili si Troy nang pumasok sa bahay nila. Ni ayaw niyang may makausap isa man sa kanila ng mommy at daddy niya. Wala siyang ganang harapin ng mga ito. Sa silid nilang mag-asawa noon at doon niya iniyak ang lahat-lahat. Hindi niya alam kung bakit nangyari sa kanila ang mga ganitong problema. Matagal na siguro siyang niloloko ng asawa niya. Pero hindi ganun si Gwen. Bakit ka naniwala kagad sa mga sinabi ng mami mo at ni Yvette? Kung kaya mo naman magpaimbestiga. Kontrang bulong niya sa kanyang isipan. At dahil gulong-gulo na siya sa mga nangyayari sa kanila ni Gwen, ay nagpasya siyang bumaba at dumiretso sa bar na nasa loob ng bahay nila. Doon ay nag-inom siyang mag-isa. Hanggang sa naramdaman na lamang niyang lasing na siya at hilong-hilo na. Noon naman ay dumating ang mami niya at nilapitan pa siya nito.
Troy, anak! Tawag ng ina niya sa kanya. Ano ma'am? Masaya ka na? Masaya ka nang nakikita akong ganito? Yung ganito ako kamiserable? Ha? Sumbat pa niya sa kanyang ina. Anak, hindi mo alam ang sinasabi mo. Oo, gusto kong maghiwalay kayo ni Gwen. Pero hindi ko kayang makita kang ganyan, anak. Please naman. Pwede mo naman akong kausapin at hingan ng advice. Huwag mo naman akong iwasan o itaboy. Nakikiusap na Saad ng kanyang ina. Pero imbis na sumagot siya dito, ay umiyak na lamang siya. Naramdaman na lamang ni Troy na niyakap siya ng kanyang ina. At inalo-alo pa siya nito. Shh, son. Mommy is here, okay? Huwag mo sanang kakalimutan yan. Mahal na mahal kita. Saad pa ng ginang sa kanyang anak. Ang tagpong iyon ay nadatna ng daddy niya. Troy, anak. Kapag hindi na mainit ang ulo niyo ni Gwen, pag-usapan niyo na lamang yun ng mahinahon. Mag-usap kayo. Hindi yung ganito kayo at nag-aaway. Anang ama niya sa kanya. Pwede ba, Federico? Huwag mo munang sulsulan ng anak mo. Kita mo nang malungkot ito ngayon eh. Iyon pa ang sasabihin mo. Inis na wika ng mami niya sa kanyang ama. Sinabi ko lang naman ng alam kong tama. Walang tama sa ginagawa mo. Umalis ka na nga dito. Puro ka, Gwen. Pinagtatanggol mo pa ang mahirap na babaeng yon. Galit na singhal ng mami niya sa kanyang ama. Ang hirap sa'yo. Masyadong mataas ang tingin mo. Pwede ho bang iwan niyo muna ako, Mami? Daddy? Ayokong marinig ang away niyo. Wala akong sa mood na makipag-usap sa inyong dalawa. Gusto ko munang mapag-isa. Please, umalis na ho muna kayo. Nakikiusap niyang Saad sa mga magulang niya. Ikaw kasi, Mom, please, wag na ho ninyong awayin si Daddy. Umalis na ho muna kayo. Wika pa niya dito. Walang nagawa ang mga ito kundi umalis na lamang at iwanan siya. Nahulog na naman siya sa malalim na pag-iisip. Paano na lang pala kung si Gwen na ang gustong iwanan siya? May magagawa pa ba siya? Paano na lang kung ang lalaking nasa litrato ay ang talagang mahal iyon ng asawa niya? Ipaglalaban ba niya ito o hahayaan na lamang niya ang gusto ng babae? Iyan ang mga tanong sa isip niyang kay hirap sagutin at mas lalo niyang nararamdaman ang sakit sa kanyang puso dahil sa kaisipang iyon. Muli ay tinungga niya ang laman ng kopita sa katinapon ng basong hawak niya. Galit na galit siya. Ang tanga niya dahil pakiramdam niya ay iniputan siya ng asawa sa ulo. Ginawa naman niya ang lahat para sa asawa niya. Pero bakit tila ba'y hindi pa iyon sapat sa asawa? Bakit sinaktan pa rin siya nito? Dahil ba ito sa galit ito sa mami niya kaya nagawa ito sa kanya ni Gwen? Ang mabait at maunawaing asawa niya? Wala nang sasakit pa sa nakita niyang ebidensya kung paano siya pagtaksilan ni Gwen. Hanggang sa nakatulugan na lamang niya ang sakit na nararamdaman niya ng mga oras na iyon. Gwen, anak, totoo ba ang litratong to? Tanong sa kanya ng mama niya. Ma, walang ganun. Oo, nagkita kami ni Gary pero sa supermarket yun, ma. Inaya niya akong mag-lunch. Pero yung halik na yun, hindi yun totoo. Kahit sa pisngi ko'y hindi dumampi ang labi ni Gary sa akin. Hindi ko alam kung bakit may mga ganong pictures. Wala akong ginawang masama. Paliwanag niya sa kanyang ina. Pero anak, bakit may mga ganitong pictures? Bakit mayroong ganito kung hindi naman totoo? Naguguluhang tanong ng mama niya sa kanya. Yun ang hindi ko alam, mama. Basta, wala ho akong ginagawang masama. Giit niyang wika dito. Naniniwala naman ako sa iyo, anak. Pero paano mo ngayon sasabihin at ipapaliwanag sa asawa mo ang totoo kung sarado ang isip niya? Sa tingin mo, anak, sino ang nasa likod ng paninirang ito sa inyong mag-asawa?
Tanong ng mama niya sa kanya. Hihintayin ko po munang humupa ang galit ni Troy. Uuwi din ho siya sa akin. Hihintayin ko na lamang po yun. Pero alam ko sa sarili ko na may kinalaman dito ang mami niya. Ang sama talaga ng ugali ng biyanan mong babae. Parang hindi babae kung sisiraan ka. Hindi ko alam kung bakit nakakatagal ang father-in-law mo sa ugaling meron ng asawa niya. Napapailing na saad ng mama niya. Hindi ko po alam, ma. Mahinang sagot niya dito. Subalit ang isang linggong paghihintay ni Gwen para bumalik sa kanya si Troy ay naging 1 buwan na. 1 buwan na din siyang tinikis ng asawa niya. At nang hindi na niya nakaya pang antayin ito'y nagpasya na siyang puntahan ito sa kumpanya na pag-aari ng pamilya nito. Kahit pa masama ang pakiramdam niya'y pinilit niya pa ring puntahan si Troy para makausap ito. Ngunit sa entrance pa lang ng kumpanya ay hindi na niya maintindihan ang sarili. Sobrang kaba sa puso niya. Siguro ay excited lang siyang makita ang asawa niya na 1 buwan na din niyang hindi nakakausap at nakikita. Akma na sanang pipihiti ni Gwen ang doorknob ng pinto sa kanilang opisina nang harangin siya ng sekretarya nito. Ma'am, hindi ho kayo pwedeng pumasok dyan. Magagalit si Sir Troy. Wika sa kanya ng babae. Miss, I'm Gwendolyn Sandoval. Asawa ko ang boss mo dito. Kaya bakit mo ko haharangan, ha? Inis na din niyang wika dito. Ganon po ba? Pero bakit may babaeng nagsasabi ho sa akin kanina na siya daw po ang asawa ni Sir Troy? Si Yvette ho yata ang pangalan nun. Wika ng sekretarya niya sa kanya. Anong sinabi mo? Miss, ako ang asawa, okay? Here are my IDs and our marriage contract. Palagi ko pang dala-dala yan. Kaya hayaan mo kung papasukin ako sa opisina ng asawa ko. Or else, ipapatanggal kita dito. At yung Yvette na yan, na nagkiklaim na siya ang asawa ng asawa ko, hibang ba siya? Ako lang ang nag-iisang asawa ng boss mo. Naiintindihan mo na? Now, umalis ka dyan bago pa mandilim ang paningin ko. Bantang saad niya sa babae, sa kanya pinihit ang doorknob ng pinto at itinulak niya ito ng dahan-dahan. Nanlaki ang mga mata niya sa nakitang kamunduhan ng 2 tao sa loob ng opisina. Walang mga saplot sa katawan ng dalawa. At naririnig pa niya ang mahihinang ungol at halinghing ng 2 tao. Nasa ibabaw ng office table na inangkin ng asawa niya si Yvette. Ang dalang bag niya ay kusa na lamang nalaglag iyon at lumikha ng ingay upang matigil ang ginagawa ng 2 tao. Ngunit tila ba'y walang pakialam ang mga ito sa paligid. Nanlaki ang mga mata ni Troy nang makita siya. Namutla din ang babae. What are you doing, ha, Troy? Kaya ba hindi mo na ako pinupuntahan at wala ka ng pakialam sa akin? Dahil sa babaeng ito? Galit niyang singhal sa asawa niyang tila tinakasan na ng kulay ang buong mukha nito. So yung nakita mong pictures ko na may kasamang lalaki at ang pag-edit ng pictures ko na humalik sa akin? Pinaniwalaan mo yun? At ngayon? Anong sasabihin mo sa akin? Bakit nagawa mo to sa akin? Ang bababoy niyo! Magsama-sama kayo sa impyerno, mga taksil! Galit niyang sigaw sa mga ito. Sa kanya mabilis na nahablot ang buhok ng babaeng hitad. Ay! Ano ba, Gwen? Bitawan mo nga ako! Galit pa nitong sigaw sa kanya. Malandi kang babae ka! Sinira mo ang pamilya ko! Sisirain ko din ang mukha mong ahas ka! Galit niyang wika sa babae. Noon naman natauhan si Troy. Mabilis niyang inilayo si Gwen kay Yvette. At sa isang iglap lang ay malakas na sampal ang iginawad ni Gwen sa kanya. Saka siya galit na pinagsasalitaan ng kanyang asawa. Sa ginawa mo sa akin, Troy? Hindi ko alam kung mapapatawad pa ba kita. Hayop ka! Ginawa mo akong tanga. Binaboy mo ang kasal natin. Mas masahol ka pa sa aso. Magsama-sama kayong 2 ng babae mo sa impyerno. Galit pa niyang singhal dito. Saka siya nagpasyang lumabas ng salid na iyon.
Hilam sa luha ang pisngi niya habang nagmamaneho ng kotse. Halos hindi na nga niya makita ang daan dahil sa nanlalabo niyang mga mata. Hayop ka, Troy! Kaya pala tila wala ka nang pakialam sa akin dahil sa babaeng yun. Ang akala ko'y mahal mo ako pero tinikis mo pa ako ng 1 buwan dahil may iba ka na. Sobrang sakit ang ginawa mo sa akin. Umiiyak pa niyang sigaw sa loob ng kotse niya. Gwen! Anak! Ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong pa ng mama niya. I saw Troy. Nakita ko siya with his new girl, ma. They had sex sa loob pa ng opisina niya. Kitang-kita ng 2 mata ko ang kataksilan nila. Sobrang sakit po. Umiiyak niyang sumbong sa kanyang ina. Shh, anak. Magpahinga ka na lang muna, okay? Saka na natin pag-usapan yan. Sige na. Sasamahan na muna kita sa silid mo. Come on. Anang ina niya sa kanya. Malungkot lang tumingin ang papa niya sa kanya. At alam namin ni mama na galit na ang papa niya sa nangyari sa kanya. Inakay na lamang siya ng kanyang ina sa silid nila. At hindi siya iniwan nito hanggang hindi siya nakakatulog. Hanggang sa hilahin na siya ng antok dahil siguro sa sobrang pagod niya sa pag-iyak. Tita Esme, nakita ho kami ni Gwen sa loob ng office niya. At ayun nga, nahuli niya kaming may nangyayari sa loob sa amin ni Troy. Nakangiting saad niya sa mami ni Troy. Talaga, iha? Asahan mong ikaw na ang magiging manugang ko. At kapag nangyari yun, matutupad na ang pangarap ko na maging parte ka ng pamilya namin. Masayang wika ng ina ni Troy sa kanya. Yes, tita. Magiging mami na rin ho kita kapag nagkataon. Nakangiting saad pa ni Yvette sa ginang. Natagpuan ni Wilma ang kanyang anak na nagsusuka sa loob ng banyo nito. Matagal niya nang napapansing mukhang walang gana sa pagkain ng anak niya. Ang akala niya'y baka dahil iyon sa nangyari sa kanila ni Gwen at Troy. Pero lumala pa iyon ng ilang araw dahil katulad ngayon ay nagsusuka pa rin ito. Marahan siyang lumapit sa anak niya. Gwen, anak, bakit ayaw mo magpa-check up? Baka ano na yan? Saad niya dito. Nilingon siya nito at nakita niyang namumutla na rin ito. Kaya nag-aalala siyang nilapitan nito at hinagod-hagod ang likod nito. Sige anak, pagkatapos mo nito sasamahan na kitang pumunta sa doktor. Baka tama ang hinala ko. Muli ay saad niya dito. Sige ho mama, maliligo lang ho muna ako. Sagot naman ito sa kanya. Yes anak, para malaman na rin natin kung anong nangyari sa'yo. O tama ba ang hinala kong buntis ka nga ulit? Wika ni Wilma sa kanyang anak. Saka natigilan si Gwen nang sabihin niya ditong baka buntis ito. Magdadalawang buwan na po pala akong hindi dinadatnan, mama. Siguro nga po ay buntis ho ako. Sagot naman ito sa kanya. Naku, kailangan pala talaga natin magpa-check up ka para mas maalagaan ka ng doktor. Wika naman ni Wilma sa kanya. Nang matapos na ngang mag-ayos ni Gwen ay inaya na siya nitong pumunta sa doktor. Sa St. Luke's Medical Center sila pumunta. At kaagad na pinag-pregnancy test ang anak niya nang malaman nitong magdadalawang buwan na itong hindi dinadatnan. At ilang sandali lang ay nalaman na rin nila ang resulta. Positive ito. Buntis nga ulit ang anak niya. Tiningnan ng ultrasound ng doktor kung ilang weeks na ba ang baby sa sinapupunan ni Gwen. At talagang totoong magdadalawang buwan na rin ang baby nito. Matapos na maresetahan ng vitamins at makapagbayad sila ay lumabas na rin ang mag-ina. Sumaglit na muna sila sa grocery at para na rin mabili nila ang mga vitamins na nireseta ng doktor ni Gwen. At dahil late na rin silang natapos sa pamimili ni Gwen, ay pumasok na muna sila sa restaurant para kumain na rin ng lunch. At habang naghihintay sila sa kanilang order, ay nakita nilang may 2 taong masayang kumakain sa kabilang table.
Ang manugang lang naman niya at ang sinasabing bagong girlfriend nito. Balak na sanang wag sabihin ni Wilma ang nakita niya. Pero huli na dahil nakita na rin ito ni Gwen. Nakita pa niyang tatayo na sana ang anak niya para pigilan ito. Pero hindi na ito nakapagpigil pa. Galit itong pinuntahan ng asawa nito at ang kabit na umano'y si Troy. Agad din niyang sinunda ng anak, baka kung ano pa ang magawa ng anak niya. Ang kapal naman ng mga mukha niyong dalawa, no? Talagang pinapakita niyo pa sa akin ang kalandian niyong dalawa? Abay, mahiya naman kayo. At ikaw namang babae ka. Sobrang kati mo. Ang hilig mo pang manira ng pamilya. Ganyan ba ang pagpapalaki ng magulang mo sa'yo, ha? Nag-aapoy sa galit ang mga mata ng kanyang anak nang tingnan sila Troy at Yvette. Gwen, pwede bang huwag ka mag-iskandalo dito? Nakakahiya sa mga tao. Wow! Wow, Troy! Marunong ka na palang mahiya ngayon? Abay, akala ko'y wala ka na nun. Katulad ng walang hiyang babaeng to. Galit pa ring singhal ni Gwen sa asawa nito at kabit. Hoy, babae, umalis ka na dito kung ayaw mong patulan. Talaga ba? Gusto mo bang patulan kita? Sigurado ka ba? Ang kapal na nga ng mukha mong agawin sa akin ng asawa ko. Lahat ng karapatan ni Yvette, nasa sa akin. Walang sayo, kabit ka lang. Singhal ni Gwen sa babae at sa isang iglap lang ay nahila ng anak niya ang buhok ni Yvette. Hayop kang babae ka! Halika rito! Galit na wika ni Gwen sa babae. Kinaladkad na nito si Yvette at pinalabas sa restaurant na yon. Maraming taong sumaksi sa ginawa ni Gwen. Pero kahit anong pigil nilang dalawa ni Troy sa ginagawa ng anak niya, ay tila wala na itong naririnig. Gwen! Anak! Stop it! Tama na, please! Baka mapano ka pa! Anak! Saka lang tila natauhan si Gwen nang marinig siguro nito ang pagmamakaawa niya. Hayop ka, Troy! Pagsisisihan mong ginawa mo sa akin to. Galit na wika ni Gwen sa asawa nito, saka ito pinagsasasampal sa magkabilang pisngi. Tila natulala si Troy. Anak! May dugo! Nag-aalala niyang wika kay Gwen. Natigilan naman ito saka ito umiyak at napaupo na lamang. Troy! Bilisan mo! Tumawag ka ng ambulansya! Ngayon din! Dadalhin natin siya sa ospital! Sigaw niya sa manugang niya. Nang marinig siguro nito ang malakas niyang boses, ay tumalima agad si Troy. Sa ospital ay wala pa ring malay tao si Gwen. Buti na lang talaga at mabilis nilang nadala sa ospital ang anak niya. Kasi kung pinatagal pa nila ay baka may pangalawang pagkakataon na ay makukunan na ulit ito. Baka mas lalo pang mamuhi ng gusto ang anak niya sa mga taong sumira sa pagsasama nilang mag-asawa. Lalo na kay Troy. Naramdaman niyang lumapit sa kanya si Troy. Tahimik lang itong tila may gustong sabihin. Kaya inunahan na niya ito. Kung tinatanong mo kung buntis ba si Gwen, oo, buntis ang anak ko. At ikaw ang ama. Magdadalawang buwan na siyang buntis. Siguro naman, this time, paninindigan mo ang anak ko. Panindigan mo siya at ipaglaban mo, Troy. Kahit tahimik lang si Gwen, ayokong nakikitang malungkot siya. Bilang ina niya, hindi ko kayang nakikitang nahihirapan siya. Kaya kung may natitira pang pagmamahal dyan sa puso mo para sa anak ko, ipaglaban mo siya, pakiusap. Dahil ang totoong pagmamahal, hindi nito kayang saktan ng taong yun. At gusto ko ring malaman mo na hindi ka kailanman pinagtaksilan ng asawa mo. Mahabang wika ni Wilma sa manugang niyang si Troy. Pero ma, niloko niya ako. May relasyon sila ng lalaking yun. May pictures nga po, di ba? Nag-imbestiga ka na ba? Sana bago mo pinaniwalaan ang mga nakikita mo, sana inuna mo munang alamin ang totoo. Hindi yung naniniwala ka kaagad sa mga sinasabi ng mami mo. Oo, mami mo siya. Pero hindi din lingid sa kaalaman mo na ayaw niya sa anak ko.
Hindi mo ba naisip na baka siya ang nasa likod ng mga pangyayaring ito? Try to think, iho. Baka mas maliwanagan ka. At kapag napatunayan mong totoo nga ang nasa litrato, malaya ka ng tuluyang umalis sa bahay ng anak ko. At pangako, ilalayo na namin si Gwen sa'yo. Mahabang paliwanag niya kay Troy. Marahang tumango naman si Troy bilang pagsang-ayon sa mga sinabi niyang payo dito. Nagising si Gwen na puro puti ang nasa paligid niya. Umiiyak siyang maalala niya ang nangyari kanina. Gwen, anak, are you okay? May masakit ba sa'yo? Gusto mo tawagin ko na ang doktor mo? Sunod-sunod na tanong sa kanya ng kanyang ina. Mama, ang baby ko po. May pag-aalalang tanong niya dito. Okay lang ang baby mo, anak. Buti na lang at mabilis ka naming nadala dito. Sagot naman niya dito. Salamat, Mama. Si Troy po. Tanong nito sa kanya. Umuwi muna siya, anak. Don't worry, babalik yun. Pinapangako ko sa'yo. Babalik siya. Wika niya dito. Tuluyan na siyang napaiyak sa narinig. Hindi niya alam kung bakit nagawa niya ang ganon. Hindi naman siya ganong klaseng tao. Pero nasagad na talaga siya. Isang araw lang siya sa ospital ay tuluyan na siyang nakauwi. Pero hanggang sa nakauwi na siya, ay hindi niya pa rin nakitang bumalik si Troy. Tuluyan na kaya siya nitong iniwan? At si Yvette na kaya ang tunay nitong mahal? Yan ang mga tanong na parang punyal na sumasaksak sa puso ni Gwen. Pababa na ng pababa ng hagdan si Troy nang marinig niya ang pinag-uusapan ng mami niya at ni Yvette. Dinig na dinig pa niya ang tawanan ng mga ito. Paniwalang paniwala ang anak ko sa mga pinakita mong pictures. You see? Kapag tuluyan ng mag-file ng annulment ang anak ko, ay ako na siguro ang pinakamasayang ina sa buong mundo. Dahil dininig din ng Panginoon ang panalangin ko. What did you say, Mommy? Dininig ng Panginoon ang panalangin mo? O ng demonyo? Akala ko'y matino kayong ina. Pero kayo pala ang masama dahil ginawa niyo sa amin ni Gwen. Ikaw ang sumira sa pagsasama namin. Nasaktan ko pa siya dahil sa inyo. Anong klase kayong ina? Masaya kayong nagagawa niyo yun sa akin? At ikaw naman, Yvette, sunod-sunuran ka din sa mami ko. Kahit pa ilang beses pang may mangyari sa atin, si Gwen pa rin ang mahal ko. At hindi ko ipagpapalit maski 10 pang kagaya mo. Pinaikot niyo ako sa mga palad niyo. At ang tanga ko lang dahil naniwala ako sa inyo ni Mami. I'm sorry pero tapos na ang panlilinlang niyo sa akin. Babalik na ako sa asawa ko. At kahit mahirap na tanggapin niya akong muli, willing akong maghintay para malaman niyang sincere ako sa paghingi ko ng tawad sa kanya. At gagawin ko ang lahat mapatawad lang niya ako. Pagkasabi niya noon sa mami niya at kay Yvette, ay tinalikuran na niya ito. Troy! Bumalik ka dito! Troy! Dinig pa niyang tawag ng mami niya sa kanya. Pero tila'y wala na siyang naririnig at sumakay na siya sa kotse niya. Balak niya pa sanang paimbestigahan ang tungkol sa pictures na nakita ni Yvette sa kanya. Pero hindi na niya ito kailangang gawin dahil nasagot na ang gusto niyang malaman. Tinahak niya ang daan patungo sa bahay nila Gwen. Nakadalawang doorbell pa siya bago siya nito pinagbuksan ng pinto. Lumabas ang in-laws niya at mukhang hinihintay siyang bumaba ng mga ito sa sasakyan nila. Nahihiyang lumapit siya sa mga ito. Ma, Pa, patawarin niyo ho ako. Patawarin niyo po ako sa nagawa ko sa anak niyo. Nasaktan ko po siya. Hinging tawad niya sa mga magulang ni Gwen. Troy, iho, naiintindihan namin ang sitwasyon mo. Lalo na at nanay mo yun. Pero anak, sana inalam mo muna ang totoo. Bago ka nagpasyang iwan ng anak namin. Mahal na mahal ka ni Gwen, iho. Simula nang umalis ka at iwan mo siya, naging miserable na ang buhay niya. Naging malungkutin siya. At kahit pilit na itago niya ang tunay niyang nararamdaman, alam namin yun.
Alam ng puso namin na may pinagdadaanan ng nag-iisang anak namin. Wala lang kaming magawa dahil maski siya ay ayaw mong paniwalaan. Mapait na wika ng ama ni Gwen sa kanya. I'm sorry pa. Ma, sana mapatawad niyo po ako. Sambit niya sa mga ito. Para sa amin, iho, lahat naman tayo nagkakamali. Pero kung marunong kang magpatawad at sincere ka sa paghingi ng tawad, sino kami para ipagkait yun sa'yo? Saad naman ang ina ni Gwen sa kanya. Maraming salamat ho, Mama, Papa. Hindi ko na po talaga uulitin yun. Wika niya sa mga ito. Sa kanya niyakap ang dalawang in-laws niya. Nasa silid ang asawa mo. You can talk to her. Anya ng mama ni Gwen. Salamat ho. Pupuntahan ko lang po siya. Wika niya sa mga ito. Saka siya nagpaalam na pupuntahan niya muna ang asawa niya. Abala si Gwen sa pag-aayos ng mga damit niya sa loob ng closet niya. Balak niya kasi sanang maligo muna bago sila maglakad-lakad ng mama niya sa park. Para naman hindi siya malungkot at mainip. Kakatapos lang niyang maiayos ang mga damit niya nang may biglang kumatok sa pinto ng kanyang silid. Ma, pasok na lamang po kayo. Maliligo pa po ako eh. Nagulat siya nang makitang si Troy ang pumasok sa silid niya. Troy? Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong niya sa asawa. Bakit? Hindi na ba ako pwede dito? Balik na tanong nito sa kanya. Ha? Pero, Han, I'm so sorry. Sorry dahil naniwala ako kay Mami at kay Yvette. Sorry dahil nasaktan kita. Nadala lang ako ng galit at selos ko. Hindi ko sinasadya yun. Wika niya sa kanyang asawa. Troy, sinabi ko naman sa'yo na hindi ko magagawa sa'yo ang saktan at pagtaksilan ka. Hindi ko inisip yun. Oo, naging manliligaw ko si Gary noon. Pero hindi ko siya sinagot dahil hindi pa ako ready na magkarelasyon. Lalo pa't nag-aaral pa ako nung high school noon. Totoong nagkita lang kami sa mall. At hindi totoo ang mga pictures. Shh. Yes. I know na, Han. Alam ko na ang lahat. Hindi mo na kailangan magpaliwanag pa sa akin. Ang gusto ko lang malaman kung pwede pa ba ako dito sa puso mo? Wika niya sa kanyang asawa. Kahit kailan naman, Han. Hindi ka nawala sa puso ko. Araw-araw kong hinihintay na sana bumalik ka. Na sana malaman mo ang totoo na hindi ko magagawa sa'yo na iputan ka sa ulo. Mahal na mahal kita, Troy. Saad niya dito. Kung ganun, napatawad mo na ako, Han? Tanong ni Troy kay Gwen. Yes, Han. Napatawad na kita. Niyakap siya ni Troy at hinalikan sa labi. Pinatawad niya ito dahil alam naman niyang nagawa lang din ni Troy ang mga yon dahil sa nanay at sa sulsol ni Yvette. Sana lang ay hindi na mangyari ito ulit. Lalo na at magkakaroon na sila ulit ng anak. 8 buwan na ang nakakalipas simula nang naging okay na ang pagsasama nilang dalawa ni Troy. Inaya pa siya nitong kumain sa labas para daw sa anniversary nilang mag-asawa. Oo nga't 1 taon na rin ang nakakaraan simula nang naikasal sila ni Troy. At sa susunod na buwan ay manganganak na rin siya ng baby girl. Pinangalanan nila itong Ashley Summer Santiago Sandoval. Are you ready for our date? Tanong ni Troy sa kanya. Yes, Han. Kanina pa ako ready. Tayo lang ba? Sila Mama at Papa, ayaw ba nilang sumama? Tanong ni Gwen kay Troy. Busy daw sila eh. Hayaan mo na. Mas okay na tayo na muna sa moment na to. Nakangiting saad sa kanya ni Troy. Tumango na lamang siya dito bilang pagsang-ayon. Nagtaka pa siya nang nasa restaurant na sila. Dahil walang tao sa loob at nakapatay pa ang ilaw. Kaya hindi niya napigilang hindi magtanong kay Troy. Han, mukhang nakasarado ang restaurant. Hanap na lamang tayo ng iba.
Anya sa asawa niyang si Troy. Ano ka ba? Special to para sa atin. Sinadya ko talagang ipasara ang restaurant ngayon dahil anniversary natin. Binayaran ko pa ng malaki para mas maging special tayo. Sagot nito kay Gwen. Akay-akay siya ni Troy sa loob ng restaurant at inalalayan siya nitong makaupo roon sa long table na iyon. Gusto pa sana niyang magtanong kung bakit may long table silang dalawa lang naman ni Troy ang kakain doon. Pero nasagot ang mga tanong sa isipan niya nang lumabas ang mama at papa niya. At ang nakakagulat ay ang pagdating ng mga magulang ni Troy. Napatitig siya sa asawa niya na nagtatanong ang mga mata. Happy anniversary sa inyo, Troy, anak! Sabay na wika ng mga magulang niya sa kanya. Salamat po, ma, pa. Sagot pa niya sa mga magulang niya. Happy anniversary sa inyo, Troy, iha. Wika din ng ama ni Troy sa kanya. Salamat po, Daddy. Happy anniversary din sa inyong dalawa ni Troy, iha. Sorry sa mga nagawa ko sa'yo. Hindi ko nakita ang pagiging mabuting manugang at asawa mo sa anak ko. Sorry, iha. Alam kong mahirap patawarin ang mga nagawa kong kasalanan sa'yo. Pero hihintayin ko yun. Wika sa kanya ng ina ni Troy. Sa dami-dami ng kasalanan nito sa kanya, at ito pa ang dahilan sa pagkawala ng anak niya noon. Hindi niya alam kung kailan niya ba ito mapapatawad. Pero kahit hindi niya pa ngayon kayang patawarin ito, ay pakikisamahan niya pa rin ito ng maayos. Dahil kahit papaano, ay ito pa rin ang ina ni Troy. Hindi na lamang siya kumibo dito. At bahagya niya na lamang muna itong nginitian. Naging masaya ang first wedding anniversary sa kanila ni Troy. Nabalitaan din nilang mag-asawa na umalis na ng bansa si Yvette para lumayo. Mabilis lumipas ang isang buwan ay isinugod na siya sa ospital ng asawa niya dahil manganganak na siya. Kapag sinabi kong push, push ha, misis. Wika ng doktor kay Gwen. 1, 2, 3, push! Muli ay sabi ng doktor sa kanya. At ilang sandali lang ay iniluwal na niya ang first baby nila ni Troy. Masaya ang buong pamilya nila sa paglabas ni Baby Ashley. 3 araw lang sila sa loob ng ospital. Kaya lumabas na sila at dumiretso na sila sa bahay ng mama at papa niya. Han, are you okay? May gusto ka bang kainin? Tanong ni Troy sa kanya. Busog pa ako, Han. Masaya lang akong pagmasdan si Baby. Kamukhang kamukha mo siya. Nakangiting saad ni Gwen sa asawa nito. Yes, Han. At maraming salamat dahil binigyan mo ko ng ganito kagandang anak. At pinatawad mo din ako. Binigyan mo pa ng second chance sa pagsasama natin. Wala na akong mahihiling pa sa'yo, Gwen. Dahil sobrang bait mong asawa at anak sa mga magulang mo. Lalo na sa mga magulang ko. Thank you kahit hindi mo pa sinabi na napatawad mo si Mami pero alam ko sa sarili ko na napatawad mo na siya. Masaya ako dahil kahit papaano, kahit hindi kayo masyadong nag-uusap, binibigyan mo pa rin siya ng chance. Salamat sa kabutihan mo, my wife. Mahabang wika ng asawa niyang si Troy sa kanya. Dahil mahal ko. Ang mga mahal ko, Han. At dahil alam kong magulang mo pa rin sila, kaya ko naman magpatawad eh. Siguro, hindi pa gaanong naghihilom ang sugat dito sa puso ko. Pero palagi ko namang pinagdarasan na sana maghilom na yun. Para lubusan ko na itong makalimutan ng lahat ng nangyari sa amin ng mami mo. Saad ni Gwen sa asawa niyang si Troy. Maraming salamat, Han. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Han. Kayo ng anak natin. Nakangiting wika ni Gwen dito. At dyan na po nagtatapos ang ating kwento. If you like the story, please don't forget to like, comment, and subscribe for more wonderful stories. Maraming salamat!